para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng November 26, 2024 na kung saan sa ngayon, gaya po ninyong napapansin ay lumalakas na ulit ang bugso ng hanging amihan at ito ay umiihip pa rin hanggang dito sa northern part ng Northern Luzon. Easterlies pa rin ang hangin na umiihip sa silangan ng ating bansa habang ang shear line ay nandyan po ngayon sa northeast ng Cagayan. Ito po ay salubungan ng malamig na hanging amihan at mainit na easterlies. At meron po tayong intertropical convergence zone na patuloy po na nag-i-extend sa may Mindanao. Ang ITCZ naman ay salubungan rin ng dalawang magkaibang hangin na mula sa northern at southern hemisphere. At sa ating long range forecast, wala pa rin naman pong bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating kalupaan hanggang sa matapos ang buwan na ito o hanggang sa susunod na 2 linggo, pero hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na may pamumuo ng mga sama ng panahon sa silangan ng ating bansa within that ITCZ at ang development ng mga yan ang ating babantayan kung may lalakas, kung may matutuloy po o hindi. At sa lagay po ng ating panahon ngayong hapon ay cloudy skies with isolated rains, epekto ng amihan dito po sa may Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at extreme Northern Luzon. Dulot naman po ng easterlies ay may mga cloudy skies with isolated rains sa ilang bahagi ng Quezon, Bicol Region, Calapan, Northern Palawan, Samar Provinces, ilang bahagi ng Leyte, Escalante, Aklan, Capiz, at cloudy skies with isolated rains rin dulot ng ITCZ sa ilang bahagi ng Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Dinagat Island, Surigao Provinces, Davao Oriental, at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. At mamayang gabi, posible pa rin ang mga isolated rains sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo na po dyan sa may Caraga, Davao Region, ilang bahagi ng Southern Luzon, Cagayan at Isabela. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, rough sea condition po sa silangang baybayin ng ating bansa, maging po sa mga baybayin ng extreme Northern Luzon dahil ang mga alon dyan ay posible po na aabot hanggang sa 5 to 8 meters height. Kaya hanggat maaari po ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ng latest.